Check. Sige po. Tayo po muli ay manalangin po muna. So I'll pray. Father, this is all for your glory. Tago mo po ang iyong lingkod sa iyong kabanalan, sa iyong kaluwalhatian. And Father, we invite your Holy Spirit, your knowledge and wisdom sa bawat isa sa amin. Fill us. Speak to us. May your word penetrate us. We desire for more of you. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And sige po, muli po, magandang umaga po sa lahat ng anak ng Diyos. Lahat po ba ng narito ay anak po ng Diyos? Amen. Sige po. Ang pamagat po ngayong umaga ay, wait lang po, hindi po nagana. Pasuyo ng mouse. Wala. Wait lang po. Thank you. Nababasa po ba? Sorry. Hindi po masya. Ano pong nakikita nyo? Grow. Ang pamagat po ngayong umaga ay grow at ang subtitle po ay no. Siguro po may idea na po tayo kung ano po yung mensahe na ibabahagi ko po ngayong umaga. Parang self-explanatory na po yung title and subtitle. Sige po, to explain further, una pong tanong, ano po ba yung purpose po natin? Nakaraang linggo po, nabanggit din po yun sa mensahe. Ano po ba yung layunin ng Diyos kung bakit po tayo nilikha? Ano po yun? Ano po? Salvation? Ano pa po? Ano po? Give Him glory? Sige po. Pangalawang tanong, bakit po ba tayo nilikha ng Diyos? Bakit po? Sige po, sabihin niyo po. Para po sa? Ano po yung alam po ninyo? Para sa purpose? Ano po yung purpose? To reflect His glory? Tama po yun. Bakit po tayo iniligtas ng Diyos? Iba-iba po yung katanungan, pero isa lang po yung tinutukoy po nun. Ibigay, i-reflect, ipakita yung glory ng Diyos sa pamamagitan po ng buhay natin. Tama po ba? Amen po ba? Lahat po ba tayo, yung po ba yung nasa isip po natin, yung nauunawaan po natin? Kung yung mensahe po nung nakaraang linggo, ang purpose, yung dahilan kung bakit po tayo nilikha ng Diyos at iniligtas, ay upang maging buhay na alay o maging living sacrifice. Amen po ba? Amen po. Ito po yung iba't ibang purpose, dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos na ito rin po yung nalalaman natin. Basahin nga po natin, to be as one with Father. Pangalawa po, to reflect His glory. To let His kingdom come. Nauunawaan po ba natin? To be like Father. To be a living sacrifice. Iisa po ba tayo? Na ito po yung dahilan, yung purpose po natin, yung layunin po ng Diyos para po sa atin. Iisa po ba tayo ng nauunawaan? Amen. Kung iisa po tayo ng nauunawaan, at ayun po yung alam po natin na dahilan kung bakit po tayo nabubuhay ngayon, ang tanong po, basahin nga po natin yung tanong, 1, 2, 3, go. Is this how we are living? Tignan nga po natin yung sarili po natin. Yung sarili na lang po natin, wag po muna yung kapitbahay natin. Yung sarili po muna natin, check po natin. Yung mga nabanggit po kanina, na itong mga to, iilan lang po yan. Marami pa pong mga terminologies na maging perfect bride, maging empty. Marami pa po, pero ito po yung inilagay ko lang. Ito po yung alam natin, ito po yung tinanggap natin. Ang tanong, check po natin yung sarili natin. Nakikita po ba natin yung glory ng Diyos sa buhay natin? Nakikita po ba, sabi dito, to be like Father, nakikita po ba yung Ama sa buhay po natin? Sabi po sa Genesis 1:26,
Nilikha po tayo ayon sa kanyang wangis at tulad. Image at likeness ng Diyos. Ano po yung image? Personality, character ng Diyos. Ano po yung personalidad at character ng Diyos? Sige nga po, magbigay nga po tayo ng iilan. Mabuti. Nakikita po ba natin sa sarili natin? Na isa sa buhay po ba natin? Na ire-reflect po ba natin? Yung likeness, ano po yung likeness? Hindi looks like, function like. Ano yung function? Ano po yung kayang gawin ng Ama na nagagawa po natin? Meron po ba? May nakapagpagaling na po ba dito ng may sakit? Meron na po ba ditong nakapagpalayas ng demonyo? Meron na po bang nakapagsabi sa pipe na magsalita ka? May nakagawa na po ba? O kahit yung sarili nating karamdaman, masakit yung tiyan ko, sakit ulo ko, na-practice po ba natin? Ganun po ba tayo nabubuhay, namumuhay, ayon po sa naunawaan natin na purpose dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos, which is ipakita yung kanyang glory. Maging as one, maging katulad ng Ama. Ganun po ba yung isinasabuhay po natin ngayon? Sige po, to proceed, ano po tayo? Child of God. Anak ng Diyos. Ayon sa Genesis 1:26, image and likeness, hindi lang tayo basta nilikha. Sino po yung katulad natin? Ang Ama. At yun po yung dapat nakikita po sa atin. Di ba po? Yung isang puno ng mangga, maraming beses po itong inihalimbawa, hindi po yun mamumunga ng mansanas, di ba po? Puno ng mangga din po. Sino po yung tinanggap po natin? Si Jesucristo. At nung tinanggap po natin si Jesucristo, ano po yung nangyari sa atin? Naging anak po tayo ng Diyos. Amen po ba? Ngayon, tingnan po natin ang ating mga sarili. Sa bahay, sa trabaho, sa paaralan, kapag mag-isa po tayo, ito po ba yung identity na nakikita po sa atin? Yung image at likeness na pinanggalingan kung paano tayo nilikha, yun po ba yung lumalabas po sa atin? Sarili po muna natin. Huwag po muna natin tignan yung katabi po natin. Yung self po natin. Sino po tayo ulit? Anak ng Diyos. Ano po tayo? Excuse me po. Ano po tayo? Anak ng Diyos. Character, personality, likeness, yung kayang gawin, meron po tayo. Kino-contain po natin yun. Nandito po sa atin yun. Kaso ang tanong po ulit, is this how we are living? Ayon sa ating identity bilang anak po ng Diyos. Sabi po sa Galatians chapter 4 verse 1, sabay-sabay po nating basahin. Ready, set, go! What I am saying is that as long as an heir is underage, he is no different from a slave, although he owns the whole state. Sa Tagalog po, kahit daw po yung isang tagapagmana, di ba po, nasabi na rin po sa mga nakaraang mensahe, tayo po ay anak ng Diyos. At tayo rin po ay tagapagmana ng Diyos. Dahil di ba po, ayon sa Genesis 1:26, binigyan niya tayo ng kaharian. At tayo po ay tagapagmana. Pero sabi po dito sa Galatians chapter 4 verse 1, kahit tagapagmana ka pa, basta underage, bata ka pa, wala kang pinagkaiba sa anak ng alipin. Ayun po yung buhay po natin ngayon. Alam po natin yung purpose kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Alam po natin yung identity po natin. We are child of God. We are an heir ng Diyos. Pero, tignan po ulit natin yung buhay natin. May pinagkaiba po ba tayo sa mga hindi mananampalataya? May pinagkaiba po ba yung image, yung character, personality na pinapakita natin at yung mga kaya nating gawin sa alipin? Hindi po. Kasi pag may problema, ano pong nangyayari? Natatakot po tayo. Nag-aalala po tayo. Pag may sakit po tayo, imbis na pagalingin po natin yung karamdaman,
Palayasin natin anumang karamdaman na yun, ano pong nangyari yung isip natin. Ano kaya yung kinain ko? Ano kaya, kasi naambunan ako. Hindi po natin ginagawa. Hindi po natin napapractice. Wala po tayong pinagkaiba pa. Kahit po nasa atin na, pagmamayari natin yung whole state. Kahit ibinigay na ng Diyos yung kingdom. Kahit kino-contain natin yung image and likeness ng Diyos, kung ano yung kaya niyang gawin, dapat kaya po natin gawin. Kahit nasa atin po yun, hindi po natin nagagawa. Dahil po tayo ay, ano po? Pakibasa po ulit? Underage. Sa ibang salita, infant pa po tayo. Ano po yung title ngayong umaga? Grow. Hindi po ba po tayo grown up? Hindi pa po tayo malaki. Kaya kahit isa kang tagapagmana, yung isa pong anak ng hari, kahit prinsipe o prinsesa yon, kung sanggol o paslit pa lamang, hindi pa po makikita yung pinagkaiba dun sa anak ng alipin. Tama po? Ganon din po yung nangyayari sa atin ngayon. Kung bakit wala pong masyadong difference yung buhay po natin, kasi hindi pa po tayo lumalago. Maaaring nananatili pa po tayo sa pagiging sanggol o ang bagal po ng paglago po natin. Kaya kahit po napakaganda ng pinagmulan po natin kung saan po tayo ayon na nilikha ng Diyos, ayon sa kanyang image at likeness, pangit po ng pamumuhay natin. Ako po, para po yun sa sarili ko. I'm speaking for myself. Wala pong pinagkaiba sa mga hindi mananampalataya. Kasi hindi pa po ako grown up. Wala pong growth na nangyayari po sa buhay ko. Katulad po ng sinasabi dito sa Galatians chapter 4 verse 1, no difference. Wala pong pinagkaiba sa anak ng alipin. Kahit pa, heir, at sayo yung lahat ng pagmamayari, ng mga ari-arian. May narinig po akong isang awit, ang title po niya, Dusty Bible. Maalikabok po na Biblia. Sabi po dun sa lyrics na, hindi na ako nagtataka, bakit ganito yung nararamdaman natin? Kung bakit ganito yung buhay natin? Kasi, yung Biblia natin ay naalikabukan lang. Ano po yung ibig sabihin nun? Hindi natin binabasa. Di ba po? Kaya wala pong paglago. Sige po. Basahin po natin ito. Our lives remain unchanged because we haven't grown yet. Bakit hindi po tayo lumalago? Kasi wala po tayong ginagawa. Ako po, sarili ko po yun. Wala po akong ginagawa, kaya wala pong paglago. Kaya bagamat kino-contain ko ang image at likeness ng Diyos, bagamat nauunawaan ko yung purpose ng Diyos kung bakit niya ako nilikha, hindi ko nagagawa. Hindi po yun yung naipapakita ng buhay ko. Kasi hindi pa po. Walang paglago na nangyayari po sa akin. Isa pa po. Basahin po natin. We are powerless in spite of having an absolute identity in Christ. Na-realize po ba natin yun? Kung gaano po ka-powerful yung buto na meron tayo. Hindi lang po basta buto, DNA ng sino man, Diyos po yun. Di ba? We are small gods. Pero, powerless. Ako lang po ba yun? O sumasang-ayon po ba tayo? Di ba po? Ang sakit po na nakakainis. Sobrang ganda ng buto, ng DNA, yung kakayanan, yung ability na nasa atin na inilagay ng Diyos. Pero hindi po yun yung naipapakita at naisa sa buhay po natin. Yung absolute, pag sinabi pong absolute, hindi nababawasan na pagkakakilanlan. We are children of God. Pero para po tayong anak ng alipin sa pamumuhay po natin. Kasi, underage. Kasi, wala pong paglago. Kaya dapat po, we should grow. Kailangan pong lumago tayo. At ano po yung dapat po natin gawin? Para po ba tayong si Juan lang, hintay lang po natin yung bayabas na malaglag lang sa bibig natin? Hindi po.
Sabi nga po dun sa kanta kanina, yung Dusty Bible, hindi kasi natin binabasa, di ba po? Sabi po sa kanyang salita, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin po ba nun, pag uwi natin, okay, basahin ko yung Bible ko. Genesis, nabasa, naka 5 chapters ako ngayon. Okay na po ba yon? May growth na po ba? Hindi po. Religious act po yun. Pag sinabi pong basahin yung kanyang salita, namnamin po natin. Kailangan po, naranasan po natin ang Diyos. Proceed po tayo sa next verse. Romans chapter 6, verse 11. Ready, set, go. In the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Yung grow, mangyayari po siya kapag ginawa po natin yung obligasyon po natin. Without doing our obligations, wala pong mangyayari. Walang paglago. Katulad po tayo sa sinasabi dun sa Galatians chapter 4 verse 1, ang ganda-ganda ng damit mo, ang ganda-ganda ng pagkakakilanlan mo, tagapagmana ka, anak ka ng hari. Pero yung buhay mo, alipin. Ganun po yung mangyayari sa atin. Kung hindi po natin gagawin yung obligations po natin, sabi po dito, count yourselves dead to sin. Yung inawit po natin kanina, ano po yung inawit natin kanina? If I choose to die, then I find real life. If I'm crucified, kasi si Kristo na yung nabubuhay sa atin. Yun po yung dapat po nating gawin para po may growth na mangyari. Gawin po natin yung obligation natin. Ano po yung obligation? Count yourselves dead to sin. Deny po natin yung sarili po natin. Hindi po tayo dapat yung makita, kundi ang Diyos po yung makita po sa pamamagitan ng buhay natin. Di ba, nung kanina po, sinabi ko, alam natin yung mga identity natin, yung purpose, pero ganun ba tayo namumuhay? Tahimik po tayong lahat, so I guess silence means no. No po ba yun? O yes? Kasi, totoo po yun po yung reality. Alam natin, kilala natin yung sarili natin, alam natin yung identity natin, yet, ganito pa rin tayo mamuhay. Kasi wala po tayong ginagawa. Nagpapaalipin lang po tayo, sunod-sunuran lang po tayo sa kung anong nais po ng ating laman, ng ating sarili, ng ating old creation, at hindi po natin ginagawa yung obligation natin. Ano po yung ginagawa? Ano po ano po ba yung nangyayari, yung effect pag gumagawa tayo ng obligation? Ibig sabihin po nun, nakikipaglaban tayo sa gusto, nais ng sarili po nating laman, ng old flesh po natin. So kung hindi ka gumagawa ng obligation mo, ibig sabihin po nun, 100% sunod-sunuran tayo sa sarili lang po natin. At ang mangyayari po nun, hindi po tayo lalago. Kaya po, ito po yung resulta. Check nga po ulit natin yung sarili natin. Walang nangyayari. Hindi nakikita ang Ama. Hindi as one. Hindi katulad ng Ama yung buhay po natin. Checklist po natin, image at likeness ng Diyos. Alin po doon? Sa image at likeness ang napapakita na po natin sa iba. Kasi di ba po yun po yung purpose kung bakit po tayo nilikha. At ayon din po sa Ephesians chapter 4 verse 15, basahin po natin. Ready, set, go. But speaking the truth in love may grow up into Him in all things, which is the head, that is Christ. Yung naunang slides po kanina na sinabi natin na purpose, dahilan, layunin ng Diyos kung bakit tayo nilikha at kung bakit tayo iniligtas, magaganap lamang po yun kung tayo po ay lalago sa lahat ng bagay katulad ng ating head na si Kristo. At mangyayari lang po yun. Paano? Paano po? Siyempre po, hindi po pwedeng matapos lang sa, alam natin yung purpose, alam natin yung identity natin, walang nangyayari,
Hanggang doon na lang po ba, okay, wala nga nangyayari. Tama ka, Jo, wala nga nangyayari. Hindi ko nga na i-reflect yung glory ng Diyos. Hindi pa nga ako katulad ng Ama. And so, ano pong gagawin natin? Titigil na po ba tayo? Kailangan po hanapin natin yung solusyon. Dapat po alam natin kung ano po yung dapat natin gawin. At ano po ba, paano po ba tayo lalago? Ano po yung subtitle kanina? No. Napag-aralan na rin po natin yung ibig sabihin ng no. Yung no, hindi lang siya alam mo lang yung isang bagay. Ang no, kung contain po niyan, dalawang bagay. Knowledge and experience. Kung bakit po walang paglago o mabagal yung paglago at nananatili tayong sanggol o paslit kay Kristo, dahil kahit po sa part ng knowledge, wala po tayong ginagawa. Ano po yung title ng kanta na sinabi ko po kanina? Dusty Bible. Bakit dusty? Bakit maalikabok? Hindi natin binabasa. Paano tayo magkakaroon ng experience? Ano pong experience niyan? Maranasan yung knowledge tungkol sa kung sino ang Diyos. Paano po tayo magkakaroon ng experience kung wala rin po tayong knowledge? Bakit tayo walang knowledge? Hindi nagbabasa ng Bible, hindi tayo nagdi-DT, hindi tayo ma-attend ng mga gawain po natin. Pasensya na po, ang tinutukoy ko po ay aking sarili. Wala po tayong initiative, wala po tayong conscious effort para madagdagan yung knowledge kung sino ang Diyos upang maranasan po ang Diyos. Pag meron na po tayong knowledge, ginawa po natin yung obligation natin na makilala ang Diyos, una, by knowledge, then eventually, dapat po, maranasan po natin. Paano po ulit tayo mag-grow? Ano po yung paraan? Know by knowledge and experience. Ang pinakamahalaga po dyan ng salita, ito po, encounter. Hindi po magiging effective yung no, ayaw pong bumalik, sige po, hindi po magiging effective yung no kung mananatili lang pong knowledge yun. Kahit po magbasa tayo ng Bible, tapusin natin yung book of Bibles, yung book sa Bible ng isang linggo, pero wala kang encounter sa Diyos, religious act lang po yun. Wala pong growth na mangyayari. Patuloy pa rin po yung buhay natin, stagnant. May identity as anak ng Diyos, pero yung buhay as slave. Bakit walang grow? Kasi kulang sa knowledge, kulang sa experience, walang encounter. Alam na po natin yung dapat po nating gawin. Amen po ba? Kailangan po nating magbasa ng Bible. Kailangan po hindi maalikabukan yung mga Biblia po natin at hindi lang po dapat basta basahin po natin. Kailangan po ma-encounter natin. Mas mainam pa po yung isang chapter na binasa natin, pero ninamnam po natin bawat salita, naranasan po natin ng Diyos, kaysa sa 10 chapters a day, pero basa lang. Passing lang yung mga salita. Hindi po dapat ganun. Dapat po conscious effort na makilala ang Diyos, yung know by knowledge and experience. Ano pa po yung ibang paraan para po magkaroon tayo ng growth? Aside po sa pagbabasa ng Bible, sige po, magbigay nga po tayo. Pray. Maging po sa panalangin. Dapat po, knowledge and experience, pinakamahalaga encounter. Kahit po, siguro, ano oras po yung dawn watch prayer po natin? 6:30. O sige, sabihin po natin, aga nyo po dumating, alas 5 pa lang po, andito na po kayo, nananalangin na. Tapos nag-extend pa po kayo. Ano pong oras natatapos yun? 7. Nag-extend po kayo hanggang alas 8, nananalangin po kayo. Pero walang encounter. Wala pong mangyayaring growth. Pinakamahalaga po, knowledge and experience, ma-encountership. Ano pa po yung ibang paraan, aside po sa prayer? Ano pa? Fellowship, cell group, DT, di ba po?
Kahit po perfect attendance ka, pero darating ka lang sa church o attend ka lang ng cell group, DT, pasok dito, labas dito. Pag uwi ng bahay, ganun ulit. Dapat po hindi ganun. Huwag po tayong papayag every session ng DT at cell group po natin na wala po tayong take away. Ano po yung take away? Wala po tayong encounter. Ano yung narinig ko na sinabi ng Diyos sa akin through my fellows? Sa pamamagitan po ng teacher natin, ng mga kagrupo po natin, o sa pamamagitan po ng verses na binasa po natin during cell group at DT po natin, dapat po ma-encounter. Kasi through encountering God, mas makikilala po natin ang Diyos. Ano po ulit yung purpose? Maging katulad ng Ama. Kung hindi po natin makikilala ang Ama, paano po tayo magiging katulad niya? Amen po? Kaya kailangan po nating i-encounter, makaniig ang Diyos sa lahat, sa bawat gawain at obligasyon na ginagawa po natin. Marahil po nagtataka po tayo, ma-attend naman ako doon, what siya? Nagdiditi naman ako, nagsa-cell group naman ako, everyday akong nananalangin, nagbabasa ng Bible. Pero nare-reflect ba yung glory ng Ama? Katulad na ba tayo ng Ama? Hindi pa. Bakit? Marahil po, action lang po yun, pero dry. Hindi po natin naranasan ng Ama. Dapat po, wag po tayong pumayag na sa bawat pagkakataon, hindi po natin maranasan ng Diyos. Kahit po mismo, sa gawain po ngayon, kaninang umaga, praise and worship, ngayon pong oras ng mensahe, kung nakaupo lang po tayo ngayon dyan, o kanina umaawit lang po tayo at hindi po natin naranasan ang Ama, wala pong knowledge and experience, wala pong effect yun. Wala lang po yun. So, ang gusto ko pong bigyan ng punto, para po magkaroon ng growth, kailangan po natin siyang makilala by knowledge and experience at ang pinakamahalaga ay maranasan, encounter, makaniig, makatagpo po natin ng Diyos. Ayon po sa Hosea chapter 6 verse 3, basahin po natin ang sabay-sabay. Water the earth. Sabi po dyan, let us know the Lord. Let us press on to know Him. Yung know, nabanggit ko na po, hindi lang siya yung alam mo lang sa pangalan, pero hindi mo naranasan. Pag know, ano po yung dalawang bagay? Knowledge and experience. Yun po yung kailangan po natin para lumago at magawa po natin yung purpose na maging katulad ng Ama at maipakita yung glory niya sa pamamagitan po ng buhay po natin. And let us press on. Ibig sabihin po nun, consciously effort po, yung dapat po nating gawin para makilala siya. Hindi yung pag naisipan lang natin o pag may problema lang. Dapat po, press on. Gawin natin lahat ng makakaya natin. May pagsusumikap, may effort, may pagtsatsaga. Walang tigil na kilalanin ang Diyos by knowledge and experience. Hindi lang basta, okay, nagawa ko na, goods na, naka-attend na ako ng Lord's Day, okay na yun, naka-attend na ako ng cell group, ng DT, nakapagbasa na ako ng Bible, naka-attend na ako Wednesday prayer meeting, nakapag-dawn watch na ako. Hindi po. Dapat po may knowing, knowledge, and experience, may encountership na nangyayari po sa atin. Katulad po, sinabi po nung nakaraang linggo, sino yung best example na naging as one with Father? Si Jesus. Basahin po natin. Ready, set, go. Jesus gave them this answer, very truly, I tell you, the Son can do nothing by himself. He can do only what he sees his Father doing, because whatever the Son sees his Father doing. Si Jesus na po yan, ha? Ano po si Jesus? Perfect God and perfect man. Pero sinabi po dyan, tunay na sinasabi ko sa inyo. Ito po yung truth. Ito po yung fact.
Kahit yung anak, yung son, yung anak ng Diyos, wala siyang kayang gawin ayon sa sarili niya unless nakikita niya kung ano yung ginagawa ng Ama. Ano pong ibig sabihin po nun? May encounter. Merong knowing, knowledge, and experience. Maging po si Jesus, kung bakit po niya nagawa na maging living sacrifice, kung bakit po niya nagawa na maging as one with Father, dahil po nakita niya. Ibig sabihin po nun, kinatagpo niya palagi ang Ama. Di ba po, nabasa natin, kada early in the morning, ano pong ginagawa ni Jesus? Nananalangin. At hindi lang po nananalangin by action, may encounter. Naranasan po niya ang Ama. Nakikita po niya ang Ama. Kaya, ginagawa po niya, nagagawa niya, naipapakita niya kung ano yung ginagawa ng Ama. Ngayon po, tingnan nga po natin yung sarili po natin. May nagagawa po ba tayo? Naipakita po ba natin na ang Ama sa buhay po natin? Meron po ba? Kung wala pa po, ibig sabihin po nun, kulang po tayo sa encounter. Kasi kung tunay na naranasan po natin ang Ama, may knowledge and experience, may encountership, naturally, di ba po, yun po yung maipapakita natin. Nabanggit din po ng mga nakaraang mensahe, kung ano yung input, yun yung output. Automatic po yun. Check, dinig ako. Dinig? So, kung nararanasan Yebeham natin nito, ng Ama, tsanyakan nito yung nakikilala kap- natin ng natin. Ama by knowledge and experience, Yung last may song. encountership, yun po yung magagawa po natin. So, balik po tayo dun sa equation. Kung hindi nare-reflect ang Ama sa buhay natin, ibig sabihin nun, ayon sa Galatians 4:1, underage pa po tayo, bata pa, infant pa, wala pong pinagkaiba sa mga hindi mananampalataya. Walang growth. Kung bakit walang growth? Kasi hindi kilala ang Diyos. Ibig sabihin nun, walang knowledge and experience. Ibig sabihin din po nun, walang encountering. Yung encountering po, hindi po yun yung act na nagpipray ka, nagbabasa ka ng Bible. Relationship sa Ama. Nararanasan po ba natin ang Ama? May luha po ba? May kagalakan po ba sa ating puso tuwing ginagawa po natin yung mga obligation po natin? Yun po yung mahalaga. Kasi pag naranasan po natin ang Ama, makikilala natin siya at the same time, makikita natin yung sarili natin. Katulad ni Jesus, alam niya, wala pala akong kayang gawin. Sin pala ako. At yung portion po na yon na nakita natin na wala pala akong kwenta, yun po yung portion na isasantabi, isusuko po natin at tatanggapin natin yung Kanya at yun po yung maipapakita natin. Ganun po yung mangyayari. Kaya dapat po consciously mag-effort po tayo na magkaroon ng encounter sa ating Ama. Ito na po yung last verse ko. Basahin po natin. Isaiah 55, Chorus tayo, verse 1 and chorus. 6. Yebeham nito, tsanyakan. Come, Key of E, all you chorus. who are thirsty, come to the waters, and who have no money, Bubuhayin come ko na buy kayo and eat. isa-isa. Come buy wine and milk without money and without cost. Seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Ini-invite po tayo ng Diyos, ating Ama. Wala tayo. Ngayon po, naunawaan na natin na we are still infant. Bakit? Kasi kung i-check natin yung practical na buhay natin, wala tayong pinagkaiba pa sa mga hindi mananampalataya. Ibig sabihin po nun, kasi hindi pa tayo lumalago. Kaya sinasabi ng Ama, isa lang yung paraan, katagpuin mo. Lumapit po tayo sa Kanya. Consciously, mag-effort po tayo na ma-encounter po natin ang Diyos. At sabi po sa verse
dahil sa amin para kami ay lumago at maranasan ka. Sa pangalan ni Jesus, aming pinupugol. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. In Jesus' name, bawat chain na pumipigan lahat ng instrumento na ginagamit ng kaaway upang manatili kaming pasig at sanggol ni Kristo ay aming pinupugol sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Inuutusan namin ang aming sarili. Closer, pursue, study, consciously effort to come encounter. Hallelujah, thank you dahil sa part mo alam namin walang pagkukulang. Lagi kang naghihintay para lumapit kami sa'yo. Thank you for your faithfulness, for your love and grace. Right now, Father, we allow you to move sa mga nasasabi. Hindi po sa'yo namin binabalik lahat sa pangalan ng anak mo si Jesus. Talaga tinapos siya sa courts na yun, ah. Angkat niya daw, pabida si kuya, angkat daw, pabida si kuya. Maganda po. Huwag yung pansin si kuya, pugisan yan. Gusto nyo po na encountering. So may darating po tayo. Ano po yan? Alam na. Sa Friday po yan. So dapat po lahat ay attend, dumalo. Tama po? Okay po? So lahat po ng dito ay dapat umattend Thank you, sa everyone. Friday 7:30 Bye-bye. po yan. Encountering. Buhos na po natin. Yung pang-araw-araw na buhay natin at yung ating darating na EGF. So, yung ating pong gawain, every Lord's Day po, alas 8 po yan. Ganon din naman po yung aming pakiusap. Huwag po tayong mahuli. Kailangan maaga po tayo. Bakit? Kakatagpuin po natin yung ating nag-iisang Ama na napakabuti at nagmamahal sa atin. Huwag po tayong mahuli, maaga po tayo. So bago pa mag-alas 8, nandito na po dapat tayo. So pagkatapos po niyan, ng Lord's Service, meron po tayong pang-umagang panalangin, alas 6:30 po yan, dito po yan sa church. At kung nais po ninyong manalangin, open po ang church kahit anong oras. Nandito po si Sister Lolita. Kumatok lang po kayo kung gusto nyong mag-pray dito sa church. So, yun po. So, mag-pray po kayo doon sa DT room para hindi mainit. So, pagkatapos po ng 6:30 na panalanginan, meron po tayong Wednesday prayer meeting. So, yung ating Miyerkules, alas 3 po yan. Babalikan po natin yung yung mensahe ng linggo. Pagbulay-bulayan po natin, pag-usapan po natin. Kung hindi niyo pa po naunawaan yung mensahe ng linggo, punta po kayo at the same kung may mga nais pong mga prayer requests, mga panalangin po. So kasama po yan sa Wednesday prayer meeting. Pumunta po kayo, alas 3 po yan ng hapon. Pagkatapos po ng gawain ng Wednesday, so mamaya naman po yung ating gawain, yung ating mga kabataan. Pagkatapos po nito, meron po tayong mga LK, yung maliliit na bata. So ganun din po yung aming paalala, yung mga apo ninyo, yung mga anak ninyo, mga kapitbahay na hindi pa po umatin dito, ipadala na po natin dito. Napakahalaga po na bata pa lang sila, makilala na po nila kung sino ang ating amang Diyos. So pagkatapos po niya ng LK, meron po tang youth and YE po na gawain. So kung may mga dalaga at binata po kayong mga anak, mga apo, ibig yung ating mga kapitbahay, yakagin niyo po sila, yayain niyo po na umatin dito. Meron po tayo, mamaya po yan, 1:30. So, pagkatapos po niyan, so yung ating, EGF po yan. Ngayon yung pong Friday yan, 7:30. So, kita-kita po tayo sa darating na Biyernes. Amen po. Sige po.
Pagkatapos po niya, nagpapasalamat po kami na nagdadala ng 100 dakot na bigas. So yan po lahat ay para sa ating mga minamahal na kapatid na may pangangailangan. So thank you po. Kung hindi pa po kayo nagdala, magdala po tayo. So every Lord's Day po yan. At ngayon po, Lord's Day, meron po tayong bigas. So, yan po, 1 dakot na bigas. Maraming salamat po. See you po saan? Sa darating na Friday. Thank you po. Cell group po pa. Nakalimutan ko yung cell group namin. Yung cell group po natin, kay Sister Queenie, dito po sa church, kay Sister Nene po. So, dito po kayo sa Webes po yan, alas 4. Yung kay April naman po, kay Nanay Belen sa Thursday. Sa Thursday po, 4. So, doon po kay Sister April. So, kay Sister Clarissa, po, bahay po ni Ikon, alas 3 po yan. Sa kay Clarissa. Sa akin naman po, sa bahay po ni Sister Lolita. Saan pa yung ni Sister Lolita? Dito po tayo sa church. So, sa cell group po namin ni Sister Shara. So, lahat po yan, dito po tayo. Alas 4 po yan, Martes ng hapon. Sige po, maraming salamat po. See you po next Lord's Day. Where there is fullness of joy.